Where'd you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Less music, my brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay makukuha nyo ng cash ng 79,000 at available din po sila sa installment. Lalagay ko dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment o yung terms nila, and then kung may rebate sila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos na ayos yan, di ba? So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 103,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre kapag kinuha nyo ng hulugan, meron tayo dyan, available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So ayun nga ngayon 2025 or ngayong buwan na to, ngayong May, available na po ulit dito sa branch ng Skygo Baliwag yung kanilang Arrow 150 or yung Monarch Arrow 150. So, mahilig ka sa mga modern classic, isa to sa pinakasulit na mabibili mo ngayong 2025. Sa presyo niya na malalaman nyo mamaya. So, puntahan nyo lang yung pinakadulo ng video kung gusto nyo malaman agad yung presyo niya. Pero yung specification, ayan. So, ayun ako mga best, no? Ngayong 2025, ngayon pa lang din natin na walk around itong Giorno Plus. So, last time kasi nakita na rin naman natin siya sa Makina Moto Show, pero talagang naikutan ko lang din siya. Pero hindi katulad nitong full review para dito sa motorcycle na to. And then, tingnan nyo naman yung itsura nito. So, dahil nga marami na talagang nagsilabasan sa mga ganitong classic na style, sa mga scooter classic, okay. So, ayan na nga, dito sa kanyang front, wala tayong masyadong makikitang design dito. Okay, yung dashboard lang niya or yung panel niya. Pero yung pagka-elegante talaga ng itsura nito, ang ganda eh. Lalo na yung paint job niya, sobrang ganda, sobrang quality ng kanyang paint job. And modern classic yung itsura. So meron tayo ditong LED na headlight, park light nasa gitna. Okay, so meron tayo ditong telescopic fork. Maganda yung fender. Very, flexible din. And sa likod, madali siyang linisin kasi nga naka-close naman siya. So, kahit bugahan mo lang ng pressure washer yan or basta yun. Mas madali siyang linisin sa likod. So, yung tires niya, kanyang brand is naka Yuanqing. Yung kanyang size ay 90 by 90 by 14. So, naka-mugs din tayo rito. Tubeless na rin ang isang to. And then, naka-single disc brake tayo rito. Dual pad caliper. Ayan. So, signal light niya nandito sa side. Ito ay LED na rin. Meron din tayo ritong Monarch na emblem. Ayan, yun yung emblem niya. So tandaan niyo yung emblem nito kasi nga yung taillight niya ganito yung itsura. Okay? So dito sa side, meron tayong malawak na gulay board. And ito ay padding yan. So goma yan. Pwede nyo tanggalin yan. Pwede nyo linisin. Ayan, natatanggal po siya. Okay? So wag naman sanang manakaw to sa parking. Kasi madali siyang manakaw. Tatanggalin nyo lang siya. Okay, ayan o. Diba?
And then extension ng paa, meron tayong extension. Kung gusto niyo ng cruiser position, pwede tayong tumapak dyan. And dito naman sa side, meron tayong side pocket. Hanggang dun yan sa kabila. So butas yan, 'di ba? Pag binuksan niyo yung kabila, butas siya. Tapos pwede siguro dito maglagay ng mga papers. Okay, yung basic tools siguro pwede rito. Yung kasya lang naman, okay? Huwag niyo masyadong ipilit kapag masyadong malaki, okay? So dito naman meron tayong utility hook para sa mga gamit natin na pinamili. Pwede tayong magsabit dyan. Pag di natin kailangan, pwede nating itago. So yung handlebar niya is naka-upright position tayo rito. Ang daming nangyayari dito sa handlebar niya. So yun na nga, meron tayo rito. Okay, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. Ayan, sa gitna, meron tayong daytime running light. Naka-chrome tayo dito. Ayan, so yung kanyang glass nakalagay dito is Stanley. So mukhang magandang quality yung ginawa dito ni Honda. Ayan, so pagbaba natin, meron tayong Honda, meron tayong chrome. Okay, ito matte finish na kulay gray. Ito sticker. And then pagbaba natin, meron tayong mga parang pakurba na design. Ayan. So malapad yung kanyang design dito. So meron tayo dito na halogen bulb. Ayan. So dito naman naka-combi brake din tayo. Yung kanyang fender malapad. Talagang flexible. Yung kanyang plastic dito. Ayan. Naka-telescopic fork. Meron tayo rito single disc brake na Nissin. Naka-single pad caliper tayo rito. Tapos Duro yung kanyang brand sa kanyang tires. Ang size naman dito ay 190 by 12. Ayan, tubeless na rin yan. So, ito yung tsura ng ating mods. Ayan. So, dito naman yung busina. Yung ating design dito, medyo may mga butas ng maliliit. Ayan. Then, meron tayo rito na maluwag na kulay board. So, ayan, may level siya. Ito mataas na part to. Ito naman is mababa. Pero wala siya ritong padding. So, medyo hindi naman to madalas. Ayan, meron siyang design na ganyan. Okay? So, sa kanyang panel gauge naman, so, familiar naman tayo rito sa panel gauge niya. So, ito yung katulad ng kay Honda Click. Okay? So, may design lang talaga siya dito. Ayan. Tapos, yung mga makikita natin dito, signal light, yung key, okay? Yung yung sensor ng key, naka-high beam, engine check, temperature, yung idling stop, battery, ayan, meron tayo select and set. Naka-naked tayo rito. Yung dashboard niya is naka-round style na fully digital. And dito naman yung kanyang brake fluid. Ganda, kahit di ka na magbago na ito or bumili sa aftermarket, pwede na to. Maganda na yung itsura niya. So, lever, malapad, smooth lang din. Sa switches niya, ito yung design, ordinary plastic na ginagamit ni Monarch. Meron tayong hazard switch, on and off. Headlight, on and off din. Electric starter. Yung grip niya maganda, pang classic talaga kasi kulay brown. Sumasabay dito sa kulay brown ng ating upuan. So, mataba yung ating grip, tsaka makapit. Yung throttle natin dito, medyo malalim. Ayan. So, yung dulo naman, yung bar end niya is metal. Dito naman sa side, meron tayo ritong USB charging port. Ayan. So, ayan. Para at least dun sa mga gamit natin or gadget natin na pwede nating i-charge. Ayan, no worries tayo. Tapos maglagay tayo rito ng cellphone holder. So, malapit na. Malapit na yung cord kahit maiksing cord lang. Makakapag-charge ka na, diba? So, sa kanyang rear brake, napaka-smooth lang din. At meron tayong rubber dito. May flasher na rin tayo rito. High and low. Tapos signal light. Ito signal light, busina. Okay? So, ito nga pala ay keyless pero may disusi siya. So, may secret key yan. Ayan, dito yan sa part na to. Kung in case man na malobat tong ating remote. Ayan, ganda rin ng remote nila. Ayan, pwede pa rin natin siyang ma-on gamit yung ating secret key. Ayan, maganda yung ignition. Premium yung datingan. Yung design nga pala dito is matte finish. Tapos glossy nga pala dito sa front. Okay? So, sa ilalim, glossy. And then, meron siyang open part dito. Yung ating foot pegs, hindi siya basta-basta mahihila. Kailangan i-push muna yan. Diba? Pag binalik naman, tutunog naman yan. Ayan. Kalak na yan.
Ganda ng ano, 'di ba? Function niya. So, meron din tayo ritong side stand kill switch. Yung ating panggilid, wala tayo ritong kickstart. Napaka-bulky niyang tingnan. Ang ganda ng design dito. Yung filter niya rito, laki. Tapos parang itong design na to is parang scratch resistant siya. Meron din tayong Monarch dito naka-engrave. Tapos malaki yung kanyang panggilid. So sana makita natin yung panggilid nito or yung mga nakagamit na ng ganito. Makita natin kung ano yung bola niya, ano yung grams niya, 'di ba? Yung panggilid niya makita natin. Ayan. So maganda rin yung ating emblem dito. Hindi naman siya ganoon ka premium yung dating anong kanyang emblem, pero okay na rin yung kanyang design. Ayan, Arrow 150 naka-emblem. Yan. May Honda tayo dito na logo. So dito naman sa mga switches, talagang papansin natin dito yung quality ng switches ni Honda. Meron tayo dito on and off ng kanyang idling stop, electric starter, lever natin dito, malapad. So ito ay combo brake na din. Okay. So yung kanyang grip, talagang mahapit, sobrang sticky nung grip niya. Tapos kulay brown din. Kulay brown din to. Same din dito sa side. Tapos same din siya nung upuan, kulay brown din. So yung throttle niya, sobrang babaw din. Ayan, sa side naman, meron tayong high and low. Wala lang tayo ritong flasher and then wala rin tayo ritong hazard switch. Meron tayong busina, signal light. Okay, so dito naman sa side, ito nakakilas na rin po tayo rito. Okay, fuel tsaka seat. Ayan, so buksan natin yung fuel. Ganyan na yung tsura niya. Kita niyo yung paano siya nag-open. Diba? Napaka-responsive. Meron tayo rito yung utility hook. Ayan, utility hook natin dito. Ganda, no? Tapos meron tayong side pocket. Ganyan din ang itsura niya. Ito yung ating remote. Meron tayo rito. Kasya siguro dito. Cellphone din. Pero hindi siya ganun kalalim. Huwag kayo masyadong rito. Mag-depend. Kasi pag nagbubukas sara siya, ayan. So, pwedeng malaglag yung mga gamit na pwede nyo ilagay dito. So, meron na rin tayo ritong USB charging port. Ayan. So, sa upuan, maganda rin yung upuan. Makapal yung upuan. May mga stitches din tayo rito. Kulay brown. Napaka-classic ng design. Ayan, may stitches din tayo rito. May Honda dito sa likod. And meron tayo rito ang lagay ng mga gamit. Ito, meron tayo rito. Pwede tayo maglagay ng bag dito. So, nilagay lang nila rito. Example lang. Yung user manual. Ayan. Yun naman, mga pang tanggal ng spark plug. Yan, nandito na siya. So, may tayo rito, helmet hook. Yung ating compartment sobrang luwag. Yan, siguro kasya dito half-face helmet. Yan, so dito naman, dami niyong may lalagay dito ng mga gamit. Lalo na kapag nag-long ride tayo. Yan, tapos naka-mono shock tayo rito. Maganda yung design dito. Sa likod is meron tayo ritong drum brake. So sana dito is maglagay din sila rito ng disc brake, 'di ba? Para at least mas harap at likod naka-disc brake. Pero dito sa likod is naka-drum brake pa din. Naka-mugs tayo rito. And then yung size natin ay 90 by 90 by 14. So tubeless pa rin naman ang kanyang tires. So Yuanqing din yung kanyang brand. At isa sa mga sinasabi ko kanina, etong taillight pala na to is katulad nung ating logo ng Monarch. Ayan kita nyo naman. Ayan yung logo ng Monarch. Tapos ito rin yung taillight nila. Ayos, 'di ba? So napaka-modern classic ng dating kanyang taillight. So signal light natin dito, LED rin. Tambucho natin dito, medyo siya sarado, pero maganda yung tambucho na ito, may cover din siya. Pero dito sa likod, lagyan natin ng harang para at least yung talsik ng putek, lalo na ngayon is tag-ulan na naman. Okay, so naka-air cooled pa rin naman ang isang to, pero no worries tayo dyan, hindi naman tayo nag-overheat pagdating sa air cooled. Okay, so malay naman natin sa mga susunod na version na ito is maglabas din sila ng liquid cooled. Malay naman natin, 'di ba? So sa upuan, ayan, ito yung upuan, very classic yung kanyang design, may mga stitches, so tahi talaga yan. Meron din siyang tahi dito. Tapos maganda yung kanyang forma. Yung leather niya sobrang premium nung datingan. Ayan, diba? Sobrang lambot din at makapal yung foam na ginamit dito. Yung ating compartment, yan, makapal din siya, malalim din siya or malawag din.
Ayan yung itsura niya at napakalinis lang ng ating gas tank dito. So, ganyan ang itsura niya. Yung kanyang grab bar nga pala, ito, okay, magkaiba siya ng or magkabukod siya ng assembly. So, kung gusto niyo maglagay ng top box dito, pwede. Siguro pwede tayo magpasadya dito. Yan, kung ayaw nyo tanggalin yung ating grab bar na maporma, siguro pwede tayo magpasadya dito para sa ating top box. Yan, napaka-solid yan. Ito metal to. Tapos glossy, no? Sumasabay yung ating paint job para dito. Ayan, so pare-parehas sila. So, yun, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, itong Monarch Arrow 150, available po yan dito sa may Sky Baliwag. Meron silang 2 unit. Unahan na lang kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos yan. Coolant, dito naman nilalagay, and easy access naman siya. Tapos, yung ating grab bar, ganda ng design ng grab bar. Kulay gray, matte finish din. Meron tayong Giorno na emblem dito. Ayan, napaka-premium yung design niya. Tapos may plus dito. And then, yung ating foot pegs. Malapad din yung foot pegs. Ganyan ang itsura niya. Kaya sumasabay din yung design niya rito. Naka-liquid cooled na rin tayo rito. Meron na rin tayo rito cover swing arm. Maganda din. Naka-drum brake sa likod. Ang size dito ay 110/90 by 12. Ayan. So, yung ating tambucho, maganda rin yung design. Napaka-classic din yung design nito. Ayan, medyo mababa lang talaga siya. Tapos simple lang yung ating pinaka-tambucho niya. Itong cover na to, plastic siya. Okay. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin tayo rito. May plate light na rin tayo rito. Yung ating reflector, ayan. So, malapad din yung ating lagayan ng plate natin dito. So, pag nilagyan pa to ng plate, dahil nga malaki yung plate natin dito, matatakpan pa siya. Lalo na sa mga talsik ng putek, hindi tayo masyadong mahihirapan or hindi masyadong maiirita yung angkas natin kasi hindi siya masyadong matatalsikan ng putek. Ayan. Lalo na ngayon maulan. Diba? So, sa panggilid niya, wala tayo ritong kickstart. Naka-ESP Plus na rin tayo rito. Meron tayo ritong single na shock. Okay, ayan. So, meron na rin tayong side stand kill switch. Okay? So, ayan ang itsura ng ating Giorno Plus ng Honda. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page. Follow nyo na rin yan. And then sa ating YouTube channel, subscribe na rin tayo. So, ayan. Ayos na ayos siya.